diretso sa bank account sa Pilipinas sa mga piling MoneyGram locations tulad ng multi-business center sa Carson o Manila Forwarder sa Eagle Rock. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 1-800-926-9400 o bumisita online www.moneygram.com. Enough that we live here in the U.S., it's also important that we survive. And how do we do that? As immigrants, we need to be informed of the issues around us, be aware, because only then can we be able to adequately prepare for problems. And speaking of problems, malaking problema po ngayon ng Amerika ang ekonomiya. What is really going on, and what does that mean for us simple citizens dito po sa Amerika? Here's one story. Habang papalapit ang deadline sa pagtaas ng debt limit ng bansa, nagpatawag naman ng pagpupulong sa White House si Pangulong Obama kasama ang key congressional players. Sinabi ng Pangulo na hindi siya titigil hanggang magkasundo ang dalawang partido. I'm prepared to take on significant heat from my party to get something done. And I expect the other side should be willing to do the same thing if they mean what they say. Nag-aalala ang mga Democrats na maaaring magkaroon ng masyadong maraming cuts sa mga programang tulad ng Medicare, Medicaid at Social Security. At mas maraming spending cuts naman ang gusto ng mga Republicans. The President and I do not agree on his view that government needs more revenues through higher taxes on job creators. The President and I also disagree on the extent of the entitlement problem and what is necessary in order to solve it. Ayon sa Treasury Department, national default ang mangyayari kung hindi maitataas ang $14.3 trillion na debt ceiling ng Amerika. At ito ay magreresulta sa nakakasirang ekonomiya, hindi lamang para sa US, kung hindi maging sa buong mundo. Ayon sa Pangulo, ang pansamantalang solusyon na 30, 60 o 90-day extension ng debt ceiling ay hindi makakatulong. Nararamdaman na nga po natin mga simpleng mamamayan ang epekto ng ekonomiya dito sa Amerika. For one, yung panonood po ng pelikula, mukhang pati yan maapektuhan tayo because of the bad US economy. Here's another story. Bumagsak na naman ang mga stocks kahapon habang patuloy ang pag-aalala ng mga investors ukol sa European debt crisis. Ang Dow, Nasdaq at S&P 500 ay nagtala ng less than 1% loss sa kanilang halaga. Maaring tumama ng matindi ang United States debt crisis sa susunod na buwan. Ayon kay Pangulong Obama, kung hindi makarating ang Kongreso sa isang debt reduction deal, pagsapit ng ikalawa ng Agosto, maaari ring hindi makapagbayad ng Social Security sa tamang oras ang federal government. Maaring mag-default ang pamahalaan kung mararating nito ang $14.3 trillion na debt ceiling, ang maximum legal limit. Nakabinbin ang mga negosasyon, mas maraming spending cuts ang gusto ng Republicans at revenue increases naman ang hinahabol ng mga Democrats. Magbabayad naman ng mas malaki ang mga may gustong manood ng pelikula, nagtanggal ng kanilang $9.99 per month package ang Netflix para sa kanilang DVD at online streaming. Hinati nila ang serbisyo sa $7.99 kung gusto mo lang ng DVD or $7.99 kung streaming lang. Kung nais mo pa rin ang parehong serbisyo, ang halaga ay $15 and $98. Ang mga dati ng customers ay hindi tatamaan ng pagbabago hanggang simula ng Setyembre, pero ang naturang presyo ay gagamitin na sa mga bagong subscribers. Hard times indeed, but they say nothing soothes the soul like a melody can. Kaya po sa pagbabalik ng Kababayan LA, we'll give you some entertainment. Don't go away. Magganit na rin sa bank account sa Pilipinas sa mga piling MoneyGram locations tulad ng multi-business center sa Carson o Manila Forwarder sa Eagle Rock. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 1-800-926-9400 o bumisita online www.moneygram.com.